pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal at sa mga upuang pandangal sa mga handaan at mga sambahan. At gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo ay magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na amo dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Inuligsan ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadagan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayo mga mapagkunwari. Dinadayan ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayo mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Kaawa-awa kayo mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangan tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa ganitong nasa templo, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangan tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanunumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayo mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo ang ikapu ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman niyo sinusunod ang mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululun naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga preseo, kayo mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso niyo puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayo mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan-ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao ay parang tama ang ginagawa niyo, pero sa loob niyo puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Sinabi ni Jesus ang kanilang kaparusahan, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayo mga mapagkunwari, ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ng mga taong matuwid. At pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi niyo papatayin ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin niyo ang mga sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong. Hindi niyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Kaya makinig kayo. Magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y papako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa iyong sambahan at uusigin ninyo sila saang lugar man sila pumunta. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Berekia na pinatay niyo sa pagitan ng templo at ng altar. Talagang kayo mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanang ito.
Kayo mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan, gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlong ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mapakpak, pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi niyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ang Diyos ang magdadag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. So, dito po sa chapter 23 na ito, yung verse po na talaga pong rema sa akin, yung nangusap sa akin is yung sa ano po, sa verse 28. Yung ganyan-ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao ay parang tama ang ginagawa ninyo. Pero sa loob ninyo puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Kasi po, dito sa verse 28 kasi nangungusap siya hindi lang sa ano mostly sa mga special sa mga believers kasi ito na kunyari may mga ano tayo, marami tayong ginagawa, may mga ministry tayo. Pero usually po sa atin, hindi po kasi talagang may parang, alam mo yung superficial lang po yung ano, yung parang pagsiserve natin. Parang pakitang tao lang kumbaga. Hindi kasi ano kasi lalo na during this pandemic, 'di ba? Ang dami mga nangyari, ang dami mga mga nasa ministry, nag-church tapos bigla na lang dahil ang daming naging rason kumbaga. Yung parang sabi nga nung ano, yung kaibigan ko rin na nagse-serve din siya sa church. Sabi niya, mahirap na ano ngayon yung parang paano ka mag-serve ng totoo, yung parang authenticity as a Christian, how to serve the Lord. Kasi nga mostly ngayon nga ipinapakita lang kasi nga online gito ganyan, mag-share ka ng verse but tingnan mo naman kung ano yung actions talaga kasi 'di ba lagi tayo yung parang kung wala tayong ginagawa kasing actions yung parang sinasabi lang natin wala lang 'di ba? Dahil makikita yung kung ano yung mga kung ano yung nasa puso mo lalabas at lalabas yan sa ano mo sa actions mo sa lahat ng ginagawa mo. Kung ano yung nasa loob mo, kaloob-looban mo na totoo yung pagse-serve mo sa Panginoon, makikita at makikita sa actions. Dahil unang-una, uunahin mo ang Panginoon sa lahat ng oras. Wala kang maidadahilan na wala kang oras, wala kang panahon, wala kang excuse sa kung ano man ang mga kapag kinailangan na may gawin ka para sa ministry para sa Panginoon. Kasi andito ang daming mga ano, yung daming mga kung kung nakinig po tayo at binasa po natin yung Mateo 23, ang daming mga ano yung galit na si Jesus dito dahil sa mga mapagkunwari na mga Hudyo na pinapakita lang nila na andun sa bahay-sambahayan yung mga tao nagdadasal but deep inside yung ano nila yung parang motive ng heart wala doon hindi yung pagse-serve talaga kundi parang superficial lang na sabihin na relihiyoso kami, nagsisimba kami. Pero deep inside, hindi yun ano, parang ano lang, parang ang sarili ang sarili lang nila yung parang inaano nila na eto para makita ng mga tao, para ano lang sila, tawag nito, ma-identify lang sila na Kristiyano sila or relihiyoso sila, nagsisimba sila dahil sa mga nakikita ng mga tao sa kanila. Yung opinyon ng tao ang mas importante sa kanila kung hindi yung opinyon ng Panginoon. Which is dapat ngayon sa panahon na ito, dapat maging mas totoo tayo sa pagse-serve natin sa Panginoon. Kung nagse-serve tayo, ipakita natin sa gawa natin, sa willingness natin, sa commitment natin sa lahat ng bagay. Hindi lamang dito sa mga yung parang ginagawa na natin kasi 'di ba nga sinasabi dito kahit sa verse 23 kung babasahin rin natin na yung mga nagbibigay din ng mga ikapo sa lahat ng bagay na ano nila nagbibigay daw sila ng ikapo. Oo, nagbibigay kayo but your motive, yung tawag nito yung oras mo sa pagbibigay kasi 'di ba parang naalala ko lang yung sinabi ni PA na during the pandemic ang daming hindi makalabas sa trabaho, ang daming hindi yung ginagawa ng iba is pinapadala na lang nila yung mga tithes nila sa ano sa sa church o sa mga kakilala na pupunta sa church para mag-charge, 'di ba? So pero yung mga ano nila may iba doon na hindi pinagpi-pray, 'di ba? So doon yung nag-ano si Pina, pinag-pray mo ba yan? Ilang beses mo pinag-pray yung bago ka naglagay ng pera mo sa sobre, yung pagpunta mo, yung pagdating mo sa ano sa faith house kasi parang oo, faithful ka doon
doon lang sa parte na yun, sa pagbibigay mo lang ng tithes. But yung ano kasi, yung dine-desire ng Panginoon sa atin, yung service natin, yung commitment natin, hindi lang doon sa pera or sa material na bagay, kundi sa atin mismo, sa willingness ng heart natin, sa pag-obey natin, sa kung ano pang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi oo, nagbibigay tayo, committed tayo doon sa faithful tayo sa pagta-tithes natin, pero sa lahat sa ibang aspeto ng service natin, ng ministry natin, nakakaligtaan natin, which is hindi rin maganda kasi hindi balance. So dapat 'di ba maging balance tayo, hindi lang tayo magaling doon sa parte na ito at sablay tayo sa ibang bagay. As a Christian, we mahirap man, sobrang hirap maging Christian and put everything, yung parang i-balance mo yung time mo sa ministry, time mo sa pamilya mo, time mo sa trabaho mo. Pero yun yung ano dun, yung parang ang reward dun afterwards kasi sobrang sobrang nakaka-bless lang na kapag napagtagumpayan mo yung ano na yun, na parang magiging easy na lang siya. At first mahirap siya kung yung puso mo hindi willing na mag-sacrifice, na mag-ano ka, mag-tithes ka, mag-commit ka, mag-church ka. 'Pag hindi ka talaga willing sa kahit sa ano na aspetong yun, wala, mahirap talaga siya. Pero kapag ang heart mo willing, ang heart mo, desire ng heart mo na mag-obey sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo, at kung totoo ang pagse-serve mo sa Panginoon, lahat 'yan parang madali na lang, tapos bubuhos pa ang pagpapala sa'yo. Kaya ito lang, parang reminder lang din sa akin 'tong sa verse 28 na maraming mga mapagkunwari, but marami din mga makasalanan. But alam mo 'yun, right now, sa panahon na ito, dapat mas maging authentic tayo, mas maging totoo tayo sa pagse-serve ng Panginoon. 'Wag lang yung superficial, dahil hindi lang naman yun para sa atin, kundi para sa mga pamilya natin and our generations to come. Dahil nga kung ikaw faithful ka ngayon, sa lahat ng generations mo, sa lahat ng mga magiging anak mo at kaapu-apuhan mo pa, magiging faithful din ang Panginoon sa'yo. Kaya kaya ang ano ko lang din ngayon sa mga ko lang din sa mga kapatiran na mas maging ano pa tayo, mas maging strong pa tayo, mas palalimin pa natin kung ano yung pananampalataya natin sa Panginoon at pagse-serve natin ng ng katotohanan, at sa katotohanan tayo, maging authentic tayo, maging totoo tayo sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng bawat isa, especially kung anong nasa puso mo ngayon. Alam na alam ng Panginoon at wala kang itatago. So yun lang po, yun ang nag-rema sa akin sa verse 28 sa Matthew 23. So pray po natin. Hallelujah. Most gracious and my Father, O God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, O God, Lord, na amin po napagnilay-nilayan ngayong oras na ito, O God, Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa mga paalala niyo po sa amin, O God. Patawarin niyo po kami, O God, sa mga pagkukulang namin, O God, sa mga gawa namin, Lord, na hindi na kasiya-siya sa inyong paningin, O God, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming mga kasalanan, mga sadyaman o hindi, O God, Lord, sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa, O God, Lord. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, Lord, na mas maging totoo kami, O God, Lord, sa paglilingkod sa inyo, O God, Lord, na mas unahin namin, O God, Lord, ang masasabi niyo sa amin, Lord, at hindi yung masasabi ng ibang tao, O God, Lord, kung ano yung makikita nila, O God, Lord. Lord, na magrema sa mga puso namin, O God, Lord, na mas kailangan namin, O God, Lord, ang opinion ninyo sa aming buhay, O God, Lord, kumpara sa opinion ng mga tao, O God, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, continue to help us, O God, Lord, and be with us, O God, Lord, as we continue this journey, O God, Lord, sa buhay namin, Panginoon, sa mga trials, Lord, nakakaharapin pa namin, O God, Lord. Lord, na makita namin, O God, Lord, and Lord, makita namin ang kapangyarihan mo, O God, Lord, na hindi ka nagkukulang, O God, Lord, at totoo ka, O God, sa inyong mga pangako sa amin, O God, Lord, na sana rin po kami, O God, Lord, na especially mga servant niyo, O God, Lord, ay maging totoo rin po sa pagse-serve sa inyo. Maging committed kaming lalo pa, O God, sa mga pinapahawak niyo sa amin, sa pinapagawa niyo sa amin, O God, Lord. At Lord, hindi kami magreklamo, O God, Lord, wala kaming mga dahilan, Panginoon, upang takasan, O God, Lord, ang mga iniatas mo mga
task or sa amin para sa amin sa amin, Panginoon. Lord, ikaw, O God, Lord, ang patuloy na maidakila namin, Lord, sa buhay namin, Lord. At Lord, hindi lang superficial, O God, Lord, ang aming mapakita, O God, Lord, sa aming paglilingkod sa inyo. Makita, O God, Lord, mag-glorify, O God, Lord, ang mga tao, Lord, sa aming mapaligid, Lord. Lord, makita nila, O God, Lord, kung paano kami mag-serve sa inyo, Lord, na pati ang aming mga ang ibang tao, O God, makita nila, Lord, na ikaw ang bumabago sa amin, O God, Lord, ang inyong kapangyarihan, Lord, ang patuloy, O God, Lord, na na makita, Lord, sa mga buhay namin. Panginoon, salamat sa inyong kadakilaan, salamat sa inyong pagiging faithful and pagiging totoo sa amin, O God, Lord, sa pagpamahal niyo sa amin, O God, Lord. Lord, continue to help us and continue to be with us, O God, Lord. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang patuloy na mapapurihan at maidakila, Panginoon. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Thank you all for joining us at Chapter a Day Daily Devotions Online. And Lian, thank you for sharing Thank today. you po, PA. God God bless po bless. sa God bless lahat. sa lahat.